Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Finish na nga itong si Congresswoman Estela Cumbo at merong usap-usapin na tatanggalin na siya umano sa Kongreso. Dahil nga ang kadahilanan ay ayaw ibalik ang perang ninakaw niya ito galing sa kaban or sa pera na galing sa kaban ng bayan. Paalam na nga ba? Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na itong si Stella Kimbo na question ng question sa budget ng OVP or ng Office of the Vice President ay siya pala ang napatunayang merong mga kinukupit na pera na galing sa kaban ng bayan. Kaya nga mga kaibigan, ito ay nabulgar at tila ba naging usap-usapan na sa kamera. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung sino pa yung duro ng masasama or yung akusa ng akusa na merong ginagawang masama ang isang tao, ay sila pala to ang gumagawa dahil nga mga kaibigan, alam nila na ito ay kanilang gawain. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay tunay ngang inosente at wala talagang ibinulsang ni singkong duling galing sa kanyang opisina. Samantalang itong si Kimbo ay almost 80% ang kanyang kinukupit o ang kanyang kinukuha o ang kanyang kickback mula sa mga project ng kanyang opisina bilang isang kongresista ng kanyang syudad. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang pagkakaiba ng tunay na may integridad, may respeto at tunay na may puso sa paglilingkod sa ating bayan. Katulad na lamang ni Vice President Inday Sara Duterte na tunay na nagmamalasakit sa ating bansa at talagang inuuna ang mamamayan bago ang kanyang sarili. Hindi tulad nitong si Kimbo na ito na talagang kanyang sarili lang ang kanyang iniisip at wala siyang pakialam kung meron siyang matapakan na ibang tao o di kaya'y meron siyang mapahiya na ibang tao para lang siya ay makitang malinis. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Unahin na po natin tong may oras pa para ma-impeach si VP Sara. Yan po ang sabi ng bayan, bagong alyansang makabayan. Ayon pa sa bayan, eto po, noon daw in-impeach si President Erap Estrada, 2 buwan na lang ang natitira. So kung 2 buwan, mga October, no? Kaya pwede pa raw. Pwede pa raw simulan yung impeachment dito kay Vice President sa bakit ba nagmamadali kayo na mai-impeach na ngayon si VP Sara? Be careful what you wish for. Baka pag na-impeach nyo yan, mas malupit na maging leader pa ng oposisyon yan. Di ba? Kasi wala na siyang gagawin as Vice President eh. Atin na lang na atin ng rally. Thank you very much muna kay Andre Gueco sa 2 Singapore dollars na pangkape. Alam nyo, sa totoo lang po, hindi naman totoo naman na na marami silang oras. Wala namang problema 'yun eh, no? Marami po kayong oras para impeach si VP Sara. Hindi naman po problema 'yung oras kasi sa 20 kung hindi na abutin ng 2024 sa 2025, 'di ba? Oh. Pero ano po ang wala kayo kaya hindi nyo ma-impeach? Alam mo ba yan, hindi naman problema ng mga kalaban ni VP Sara yung oras. Ang problema talaga nyo, katulad ng diniscuss natin, kanina ba o kagabi, wala talaga kayong naikakaso. Wala kayong maikaso eh. O, inisa-isa ko yung mga sinasabi nyong ikakaso nyo. Una, yung wala namang kakaso-kaso kasi yung 125 na inaasahan nyo, ito rin yung sinabi nito ni Bayan muna eh, no?
O ano ba yung ikakaso daw nila? Yung dalawa, ayon dito sa bayan, no? Ang ikakaso lang nila, aside from betrayal of public trust, Duterte could be held liable for culpable violation of Constitution and graft and corruption. Hindi pa nga kay tiyak eh. Kung ano yung nilabag eh. Kasi could be. Yung mga wordings ninyo walang katiyakan eh. Kasi kung sigurado sila sa kanilang ididemanda, no? Ganito po ang pagsasabihin. Aside from betrayal of public trust, Duterte is liable. Sigurado kayo eh. Ito po, could be. May ikakaso ba kayo na hindi pa kayo mismo hindi pa sigurado? 'Di ba? Ang ikakaso namin sa kanya ay culpable violation and graft and corruption. Ganun. Hindi. Maaari naming ikaso. Posible. Kanino kayo aasa? Sa COA? Nagsabi na yung COA, yung 125 na matagal nyong inalagaan, wala nakaayon sa batas nakaayon po sa circular, joint circular niyang paggamit, no? Kung paano ginagamit yung confidential fund, nakaayon po yung 125. Yan yung problema nyo eh. Nakaayon naman pala. Ngayon, wala sila makita sa confidential fund doon 2022. Sinabi na po, naaayon. Ano po? Tinanong ni Akop, ulitin lang natin para sa mga tao na to. Tinanong ni Akop, wala naman pala kayo nakikitang problema. Bakit nyo binigyan ng disallowance? Kasi kulang po sila ng papeles. Hinihintay lang namin. So pag naibigay nila yung papeles, wala nang disallowance. Tandaan po ninyo, si BP Leni, may disallowance din siya. Di nyo ba alam yun? Inayos lang yung papeles. Tapos na. Nung panahon ni Leni Robredo. Hindi po yan kakaiba. In fact, ang dami pong may disallowance. Tinanong nga yan ni Marcoleta. Ilan bang ahensya natin ang may disallowance sa COA? Sinagot naman siya. Sinagot siya na tanggal ka na sa lahat ng pwesto mo. Di ba? Wala. Hindi nyo problema yung time. Anytime pwede nyo sampahan, matagal na eh. Gusto nyo nang impeach. Last year pa yan sinabi ni Franz Castro eh. Na-impeach si BP Sara eh. Ano ba problema nyo? Time ba? Hindi. Kung last year pa yan eh. Ibig sabihin, last year pa kayo naghahanap ng ikakaso. Wala kayong maikaso. Wala namang kaso yung Bratinela eh. Wala rin namang kaso yung hindi nanumpa. Kailan ba hindi nanumpa? Ngayon lang yun. Kailan nyo pa yan kailan nyo pa sinasalang si BP Sara para ipahiya? Hanggang pagpapahiya lang ang kaya nyo. Hindi nyo kayang magkaso. Dahil wala pa rin hanggang ngayon. Ano yun? Nagbigay ng sobre? Mismo nga yung binigyan ng sobre di umano ay hindi niya magawang sabihin na yun ay suhol. Ako, simple lang naman yan, you know? Kung meron pong kumukontra na congressman, panay kayo kasi kampihan yung kaisa-isang pwedeng kumontra, tinanggal pa nyo. Simple lang po yan. Ako, tatanungin ko yung si Lola Mercado. Bakit po ba kayo susuhulan? Ano po ba yung sinabi sa inyo ni BP Sara na gusto niya mangyari, bakit kayo sinusuhulan? Wala naman na-establish eh. Kumbaga sa krimen, di ba? May krimen lang, establish mo muna yung motibo bago mo pagbintangan yung tao. Wala nga kayo na-establish na krimen. Hindi nga umaamin yung pinagbigyan. Tinanong na nga ni De Lima II, kung yan ba ay sinuhulan ka ba? Sabi niya, that's a harsh word. That's a harsh word for... Hindi niya nga maamin na sinuhulan siya. Para saan yun? Ano ikakaso nyo? Sa bintang na hindi sinuhulan?
Nagbigay pero hindi nanuhol? Yung bang ano nyo? Malayo po yan. Pero dahil wala na po, speaking ng pwedeng posibleng maikaso, dahil walang-wala na po talaga sila maikakaso, lahat po ng confidential fund accounted na. Ayon mismo sa COA, wala silang nakikitang problema, nag-iintay lang ng mga konting papeles. Walang kaso. Sino po ba otoridad pagdating sa pag-audit? Nanghingi si Dan Fernandez eh. Peng nga po ng si Chua naman, pati yung mga safe houses, gustong malaman kung saan naroon yung safe houses niyan. Siguro titignan niya, kakatok. Hello? Ito po ba yung safe house ng Wala po talagang kakaso-kaso. Kaya nga sabi ni BP Sara, wag nyo, kaya hindi ako atin dyan dahil ayaw kong sa akin pa magmula yung ikakaso nyo sa akin. Very good. Ang gandang katwiran nun. O dahil wala silang masilip na ikakaso ngayong Vice President, sinisilip na po nila ngayon yung confidential fund noong siya ay mayor. Palabuan na po yan. Kasi matagal na siyang mayor eh. 2022 tapos na siyang pagiging mayor eh. Meron na check na mga audit niyan. Ito po, Davao City's allocation of confidential funds in 2022 received 460 million, far exceeding the allocations of other highly urbanized cities like Cebu, Manila, and Makati. Wala naman pala kayong kinakaso. Ang sinasabi lang nila, bakit yung highly urbanized cities like Cebu, Manila, and Makati, mas malaki pa yung confidential fund ni BP Sara sa Davao? Hindi nila sinabing masama. Hindi nila sinabing may anomalya. Wala kasi i-quote nila yung COA para sabihin nilang may anomalya. Bakit po nila sinasabi? Kinukumpara lang nila. Cebu, Manila, and Makati. Balikan natin yung confidential fund. Para saan po ba talaga yung confidential fund? 'Di ba? Tinanong si BP Sara, no? 'Di ba yung nag-i-speech si BP Sara? Gagamitin niya yan para maiugnay si Franz Castro. Kahit nagjo-joke siya, pwedeng totoo yun. Gagamitin niya yung confidential fund para laban sa insurgency. Kasi sa Davao, ganyan yung ginamit niya. Sa insurgency. Di ba? Insurgency. Okay. Ngayon, ito po. Kaya marami ang confidential fund kasi wala naman tayong, marami po hindi alam yung kung ano nangyari sa Davao. Ito po kinukumpara nyo sa Cebu, Manila at Makati. Yung mga taga Davao alam po to. Yung Davao City po, isa po yan sa pinakamalakas na puwersa ng insurgency sa Pilipinas noon. Alam po ng mga taga Davao yan. In fact, kinukwento nila BP Sara, di ba? Sinasama pa siya ni Tatay Digong pag mga, ano niya yan eh, tinotropa niya yung mga yan. Dahil mayor ka eh. Pati yung mga yan, sakop mo eh, di ba? Si Tatay Digong, nakilala ko yan noon before as mayor ng Davao, yung pag may mga negotiation na palalayain yung mga insurgent, no? May palalayain sila, si Tatay Digong yung nagne-negotiate. Aparte po yan, yung mga mayor po, nakikisama po dyan. Si BP Sara lang. So ano po yung point? No? Ano po yung point natin? Ang punto po rito, dahil malaki po ang problema nila sa insurgency. Kaya dapat malaki yung pondo nila mas malaki yung pondo niya bukod sa sheer vastness, yung mas malawak po ang Davao City, di hamak.
Siguro 1/4 lang yung buong Metro Manila sa laki ng Davao City. Ibig sabihin, pinamumugaran talaga noong panahon na yan ng mga insurgents. Kaya para matalo nila yung insurgent sa kanila, kinakailangan nila ng maraming confidential fund. Huwag niyo pong gawing issue yan. Tapos na yan. Vice President na siya ngayon. Di ba? Tapos na po yan eh. Inuunahan na natin sila. Okay. Isa pa. Meron po bang mga insurgents sa Cebu, Manila at Makati? Maganda po yung sinabi niyo eh. Bakit sila merong confidential fund? Tapos ang kino-question mo yung Davao na may kailangan nila ng confidential fund doon. Bakit hindi nyo questionin kayong mga amuyong ni Marcos? Bakit meron yung Cebu, Manila at Makati na confidential fund? Walang kumo-question. Meron bang mga rebelde dyan? Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Babalik sa inyo yan lahat. Hindi po pwedeng isingle out nyo si BP Sara. Tapos hindi nyo tatanungin yung iba. Tama yun. Kung malaki ang confidential fund ni BP Sara sa Davao nung siya ay mayor, kaya po, ang epekto po niyan, nung hindi pa po mayor si BP Sara, panay insurgents pa, pagkatapos po, dineklara na insurgent-free ang Davao City. Kailan po dineklara na yung Maynila, Makati at Cebu ay insurgent-free? Kailan? Cebu City. Walang deklarasyon. Kasi wala na insurgents talaga yun. Kita nyo? Ayun po yung pagkakaiba nun eh. So, inunahan na natin sila kasi nakita ko na itong mga post na to eh. Hindi nilang ngayon masilip yung confidential fund ni BP Sara, sisilipin nila yung confidential fund ng mayor pa. Ano ba Coach Jarrett? May mali ba, Coach Jarrett? NCR Drainage Master Plan, pinag-uusapan na MMD. Puta, wala naman palang mali. Wala naman palang mali. Bagong style, hindi na mikropono. Yung pamagat na. Mag-adjust din tayo dyan sa mga tukbol na yan. Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. No? So, tapos na tayo dyan sa master. Tapos na ba tayo sa master plan? Hindi pa. Tapos na ba tayo sa master plan? Hindi pa, no? Okay, punta na tayo rito sa master plan. Sabi po rito, kakagulat eh. Metro Manila Drainage Master Plan underway, sabi ng MMDA. Ay, may nakalimutan ako. Talks pa lang. Talks pa lang pala. Sa Tagalog po, ang Drainage Master Plan ng Metro Manila ay pinag-uusapan na. Kakamot ka talaga ng ulo. Pinag-uusapan na? Teka lang. Ano yung 1.4 billion? Ano po yung 1.4 billion a day? Hindi yan si Coach Jarrett. Niloloko lang kayo niya. Jarrett, dalawa. Bakit po may 1.4 billion a day na budget sa flood control? Wala pa palang master plan. Grabe talaga. Pakinggan muna natin. Pakinggan muna natin yung mga sinasabi nila. Putya, highly polluting. Lulutang ka talaga. Ang ganda ng mga sinasabi. The proposal said the Metro Manila Drainage Master Plan would be made to endure changing weather and landscape conditions in the next 50 years with a detailed engineering design of drainage system in the metropolis. Hindi, no? Ang sarap pakinggan, no? Kaya nitong
lahat po ng uri ng pagbabago ng klima, no, ay kayang i-endure nito within 50 years. Ang tindi. Ang tindi nung plano. Parang ₱20 na bigas lang, eh, 'no? Ano 'to, pangarap ba o plano? Pangarap ba o pangako? Kasi may distinction 'yan sa BBM admin, eh. Nagre-react sila 'pag hinanapan mo, "Asan na yung ₱20 na bigas? Asan na yung 1,000,000 pabahay?" Pangarap lang 'yun. Hindi naman pinangako 'yun, eh. Pukinang sabi sa isip-isip ko, ano ba ibig sabihin ng pangarap? Hindi matutupad? Kaya itatanong niyo muna, 'no, ito ba ay pangako o pangarap? Usapan pa lang. Tignan niyo ang mga ano, eto gaganda, eh, upgrading. Eto, ah, some also brought up the possible need for an inventory, pangit 'yan, eto maganda. As well as possible upgrading of the flood monitoring and early warning notification devices and the use of modern technology. Ang tindi, use of modern technology na tayo. Putyang tindi, 'no? Use of modern technology. Sabagay totoo 'yan. Kasi ang ating warning tsaka monitoring, flood monitoring, alam mo yung tulay diyan sa ano, eto, maaaring nakakatawa 'to, pero ganito po tayo mag-monitor ng baha. Narito po tayo ngayon sa tulay ng Marikina, Marikina River, 'di ba? Meron pong guhit dun. Talagang literal po na ano, na dun po sa may tulay, yung poste ng tulay, 6 meters, 8 meters, 10 meters. Sisilip yung reporter, narito na po tayo sa guhit na 6 meters. Putang tindi. 6 meters na. Tumataas na po, nasa 13 meters na po tayo. Ganun po tayo mag-monitor, eh, 'di ba? Merong mga reporter na nasa Marikina Bridge. Naroon kaya palakpakan tayo kasi gagamit na po ng use of modern technology. Ang tindi. Ngayon lang po, sa dami po ng pondo, ngayon lang po nakaisip ng modern technology. Palakpakan naman natin. Teka, ang tanong uli, pangako ba 'to o pangarap lang? Eto pa matindi. Emphasize the need for coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization of all projects and programs related to drainage in Metro Manila. Tindi ng mga salita, coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization. Akala mo ano ah, yung konsyerto, yung mga Philharmonic Orchestra yung pinag-uusapan, eh, 'no? Coordination, alignment, interconnectivity, and synchronization. Grabe yung pakinggan, 'no? Master plan. Pero ito po ay pinag-uusapan pa lang. Tanong, pinag-uusapan pa lang, ano po nangyari dun sa 1.4 billion a day? Pinag-uusapan pa lang pala. Pinag-uusapan pa lang, ano po nangyari dun sa 5,500 flood control program and another 5,000 ongoing? Kaya talagang wala talagang patutunguhan kasi magdeklara lang yung isa, kailangan ko ng flood control, binabaha kami. Sige, bigyan kita ng 10 bilyon. Bahala ka ng gawin kung anong gusto mo. Alam niyo yun? Bahala na silang gawin kung anong gusto nila doon sa budget. Mapapaisip ka na lang kung anong uri ng gobyerno meron tayo. Alam niyo, sa totoo lang po, wala talaga tayong yung matinong plano 'tong gobyerno na 'to, eh.
ayuda lang paghagilap ng salapi. Nakakaawa tayo, no? Ang galing maghanap ng pera eh. Si Tatay Digong hirap na hirap oh. May pandemya, hirap pa na ayaw pa halos magbenta ng property ng gobyerno. Ito po walang pandemya. Pang-ayuda lang ni ano. Baliktad, no? Kung kailan may pandemya, halos ayaw nating magbenta ng ari-arian natin. Ito nakaraos na tayo sa pandemya. Alam niyo kung bakit? Yung mga pinagkakagastosan naman natin, walang balik eh. Pinakamalaki yata natin mga pinagkakagastosan, pamimigay ng ayuda ni Martin Romualdez eh. Kaya mauubos po talaga lahat ng ating asset. Yung naging proyekto po, hindi po yung kaunlaran, wala pong, tama to si ano eh, wala pong umunlad na bansa dahil sa kabibigay ng ayuda. Pansamantala lang po yung ayuda. Pero pag ang pangunahin mong proyekto ay pamimigay ng ayuda, delikado talaga bansa natin. Lahat po ng yumaman na bansa, wala pong ang pangunahing proyekto ay pamimigay ng ayuda. Kasi pag pamimigay lang po ng ayuda ang pangunahin mong proyekto, hindi ka papunta ng modernization, hindi ka papunta ng mga pag-attract o nag-attract. Actually, ang dami nating ginastos sa pag-attract ng foreign investors eh. Wala lang talagang nag-invest sa atin. Ngayon pa naman, no? Ngayon pa naman nag-alisan sila sa China. Alam niyo kung saan sila nagpunta? Sa Southeast Asia, pwera Pilipinas. Microsoft, Google, Tesla. Tama, correct. Yun yung hinahanap ko. Walang ROI, return of investment. Wala eh. Dead end. Kaya always nangangailangan tayo ng pondo. Saan galing ang pondo natin? Sa tax, sa OFW? Ngayon, nadagdagan na. Dati, tax lang eh. Tax, utang, OFW. Ngayon, remittance ng OFW. Ngayon, nadagdagan na. Pagbebenta ng assets. At nakaplano ha. 42 billion ngayon taon ang ibebenta. Next year, meron ng 100 billion na ibebenta. So, taon-taon, meron silang target na ibenta. Tanong nyo po kung sino makakabili niyan. Mga oligarko. Kaya tuwan-tuwa po mga oligarko kay Pangulong Marcos. Eh. Tiba-tiba sila. Naibenta ba yan ng ayon sa merkado? Hindi natin alam. Meron ba kayong nasilip sa mga napagbentahan? Wala pong umunlad na bansa sa pamimigay ng ayuda. Tandaan nyo po yan. Okay, punta po tayo rito kay Gerber. Gerber Luis Tron. Sabi, ganito po siya magsalita. No? Yung talagang para lumabas yung mga diction ni De Lima. Nowhere in the law, not even in the Constitution, provide that the OVP has the mandate of promoting and maintaining peace and order. Conducting surveillance activities and even matters of national security. Dinaig pa ni Gerber yung yung Supreme Court. Supreme Court ka ba? Ikaw nagpasya na nowhere in the law? Sakit ng pangako. Tinitignan ko kasi talagang yung buka ng bibig niya talagang kinakailangan full para yung labas ng boses. Natatandaan ko tuloy may teacher kasi kung ganyan eh. Kalimutan ko lang pangalan, si Miss Galang, grade 5. Grabe yan. Banjo. Kinakailangan pati boses na banjo. Banjos. Tapos pinatutula kami. Ganyan po. When I grow up, I'd like to be. When I grow up, I'd like to be a brave, strong, long bird of the sea. Ganyan si Gerber. Kaya alam ko, pan-declamation yan.
Kaming mga section 1 lang yung tinuturuan ng ganyan, para par declamation. Okay, nowhere in the law, not even the Constitution, provide that OBP has the mandate to... So sa madaling salita, wala daw sa batas ng Pilipinas at maging sa konstitusyon na may mandate ang OBP na magkaroon ng confidential fund. Di ba? Ngayon, kung walang magsusuri, walang kukontra, parang tama na lang si Luis Tru kasi kinukot na lang siya. Di ba? Okay. Tanong ko lang sa Luis Tru. Pwede bang i-appoint ang Vice President sa ibang posisyon sa gobyerno, sa pamahalaan? Nakalagay ba yan sa Constitution? Nakalagay. No? Pwede siyang, ang trabaho ng Vice President ay hahalili siya sa Pangulo kung hindi na kayang mamuno, nag-resign, namatay, o iba pa, dineklara ng both houses of Congress na hindi na siya fit mamuno kasi nahuli siyang, halimbawa, hindi naman si BBM to, halimbawa, nahuli na siyang talagang yung habang may bisita siyang mga ambasador, nahuli yung presidente na gumagamit ng droga o kaya nakikipag sex sa prostitute, halimbawa lang. Idideklara siya unfit to lead ng both houses of Congress. Kaya Vice President, yun ang trabaho niya, hahalili siya. Pero nakalagay din Gerber Sabi sa Constitution, pwede rin siyang i-appoint ng Pangulo. At pag in-appoint siya, hindi na siya dadaan nga sa commission on appointment. Dahil bilang paggalang sa kanyang opisina, Office of the Vice President. Nakita mo, Gerber? Pwede palang i-appoint. Saan ba in-appoint si BP Sara? Kasi namimiloso po lang siya Kinakailangan din yan ng mga pilosopong sagot na may katotohanan din. Saan ba siya in-appoint? DepEd at saka Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC ba, wala pa rin yung usapin ng security, peace and order, maintaining peace and order, and national security? Meron na. Meron na, Gerber. Vice Chairman siya niyan. In-appoint siya ng Pangulo ng Pilipinas. NTF-ELCAC. Co-Vice Chair. Yung bang pagiging NTF-ELCAC niya, meron nang pwede nang makialam sa national security, sa peace and order? Pwede na. Pwede naman pala, Gerber Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kinukot mo lang yung mga hindi applicable sa kanya. Bilang Vice President, in-appoint siya bilang Vice Chair Yung pinag-uusapan natin, 2023 yan Kailan ba siya nag-resign? 2024. Yung kino-question nyo sa kanya, 2023. May karapatan ba siyang makialam bilang Vice Chair ng NTF-ELCAC sa national security, etc.? Siyempre, pipilosopohin naman tayo ng mga pilosopo rito. Meron naman sariling intelligence fund yung yung NTF-ELCAC. Di maki-intelligent funds na lang siya ron. Ano silbi niya bilang Vice Chairman? Kung kada kinakailangan na intelligence, ano bang narinig nyo rito? Yun po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Bilang Vice President, dapat may sarili siya. Hindi lang siya umaasa sa mga tauhan niya. Kasi pangalawa siya sa pinakamataas Dapat may sarili siyang intelligence. Dapat may sarili siyang mga pinagkukunan ng impormasyon. Labas. Mahirap yun. Katulad po ng Pangulo. Meron pong intelligence ang Pangulo labas po sa
sa National Intelligence, sa NICA, labas po sa advisor niya, on peace security advisor, labas po doon. Meron pa siyang sarili. Bakit? Hindi po pwede na yung pinagkukunan mo, mga tauhan mo lang. Bakit? Kasi, kunwari, nagkukuditan na sila. Pinipidan ka ng mga intel na mali. Yung pala, bala kang tigbakin. Dapat may sarili. Sino po nagsabi niyan? Si Pangulong Duterte. Kaya dapat may sarili si Inday at si President Marcos. Tama yun, mali. Tama yun. O ngayon, si Lenny naman wala nun. Hindi naisip ni Lenny yun. Ayaw din siyang turuan ni Tatay Digong. O, naintindihan nyo na. Hindi porket ginawa ni Lenny, yun na yung pamantayan natin ng Vice President. Etong Vice President na to, magiging Pangulo balang araw. Si Lenny,